Ayun, isang magandang araw pong muli sa atin mga kasama, no? Mga taga-subaybay ho ni Mr. Natural. Gandang umaga po sa inyong lahat. So, welcome back to Manila. So, as usual, balik tayo sa everyday living natin, no? Kind of works natin. Hit the field na naman, galing tayo sa planta, update tayo ng mga orders, ginagawa natin ng paraan yung na-suspend nating account na mapuksan, no? Kasi ultimo kami nawala ng access doon sa mga na-suspend na account. So nandun lahat yung mga details ng may order. Sana napanood nila tong video ko sa YouTube para po makapag-message sila sa akin. Pakihanap nyo po yung account ng aming admin, no, sa logistic, yung Compadres Game Foul Apparel. Pwede ho kayong mag-message doon, and then pwede rin ho kayong mag-message sa admin account na Boss J. So para may update natin yung mga pre-orders. So yun nga, yung sa mga tari po natin uli, antayin ninyo by Monday may isi-ship na ho tayo para sa inyo mga kasama. So pakiantay-antay nyo po yun. And then kaya tayo na gumawa ng video right up today, because ito ay may kinalaman dun sa naging discussion dun sa farm seminars natin sa Cebu, no? Regarding dun sa deeply inbreeding, no, na usapin. So may nagtanong kasi sa atin, kasi narinig niya dun sa videos na nabanggit ko na kapag sobrang inbreed na ang ating materyales ay bumababa ang tinatawag na vigority, no? So right now tackle natin is usaping vigor, no? Ano nga ba yung vigor na sinasabi? Ito yung strength o capability, no? Strength of capability na ipamana ang certain genes, certain characteristic, o sa madalit sabi, ipamana ang lahat ng katangian sa kanyang mga anak. So bakit ganon? Once na ini-inbreed na raw is bumababa ang vigority. So paliwanag natin, because of because ng mga iba't ibang kadahilanan. So ganito kasi yan mga kasama, pag nai-inbreed tayo, no, at yung carry natin kasing genes, which is iisa, no, iisa yung tinatawag na structured, no, yung genetic structured, iisa. So bibihira kasi sa magkakamag-anak o magkakapamilya ang nag-iiba ang structure. Most likely always yan pinaghahatian ng magulang yung structure na pinamamana. But meron talagang natatangi o may lumalabas talaga, no? Sabi nga natin, isa sa 10 magkakapatid ay black sheep, 'di ba? Yan yung kasabihan sa sa ating mga tao. Pero sa kanila naman, meron talagang lalabas na hihiwala yung genetic structure. Now which is, yun yung nagmamatch. Yun lang yung tanging genes, no, na nagmamatch doon sa genetic within the family. Ibig sabihin, pag na-infuse pa rin siya doon sa same genetic structure na pinanggalingan niya, although siya ay different genetic structure, nagkakaroon ng magandang bind, no? Hindi siya yung nagkakaroon ng deflection of binding ng genes, because magkaparehas nga sila, kaya hindi nag-a-adapt, o minsan nag-a-adapt, nag-o-over naman yung counts of chromosomes, no, na tinatawag, kaya lumalabas yung mga depression. So pag ganun kasi mga kasama, no, the more na mataas kasi yung inbreeding mo, the more na bumababa yung vigority, because yung matching nga po, no, nung genetic structure matching ay bumababa rin. Kaya yung tendency na ipapamana nila yung vigority out of 100% ay sometimes, no, in my opinion, saka in my experience, naglalaro lang between 25 to 30% success rate. So ganun kababa.
Kasi nga, yun nga, nagde-deflection nga po sila, no? Nagde-deflection sila because of same format of genetic structure. So, hopefully, nag-gets nyo yun, no, mga kasama. Ngayon, kung gusto mong tumaas yung vigor ng iyong mga alaga, kaya nga po, meron tayong tinatawag na cross-matching, no? Yung cross-breeding. So, sa crossbreeding, napapansin nyo, meron tayong tinatawag na F1, F2, F3, F4. Yung F na yan, kung isi-search nyo yan in terms of breeding code, yan ay tinatawag na hybrid. So, pag nagpapa-hybrid tayo, ibig sabihin, nagpapataas tayo uli ng level ng vigority. Because nagpapasok tayo ng panibagong genetic structure na which is ina-adapt na para mag-produce ng isang outcome. Pag lumabas yun, yung mga katangian ng both parents na yan ay madali o mataas ang tsansa na mag-success because nga po tinitimpla yung genetic. Walang pinag-iba po yan sa pagtimpla ng kape, no? Kung kape at asukal, nagbe-blend na masarap. Pero kung kape sa kape, tumatapang lang pero pumapait. Nawawala yung sarap. Kumbaga nawawala yung tinatawag na lagatik ng romansa. 'Di ba? Yun eh. So siguro naman nagigets natin 'yon. So yun yung explanations doon, no? So ngayon pag tumaas yung vigority uli, no? So, makukuha nyo yon sa pamamagitan ng pag-introduce o pag-infuse ng different genetic structure or different line dun sa gusto mong mapa-improve uli na vigority. Like for example, itong materials ko ay sobrang inbreed na, no? Pero gusto ko na maipasa niya pa rin yung mga katangian na hinahanap ko. So, ano ang pwede kong gawin? Pwede rin naman ako mag-introduce ng same bloodline but different strain or different families. Or pwede rin naman na magpasok ako ng different lines para i-crossing ko. Ngayon, paano ko naman dadandahanin uli yun para mapataas yung porsyento ng dugo, no, ng mini-maintain ko? By using backbreeding. Unti-unti hanggang sa makuha nyo yung certain level o kumbaga yung requirements, no, na masasabi natin na mataas ang success rate sa breeding o dun sa outcome. Kasi nga kaya nagiging buknoy yung resulta ng ating breeding kapag gumagamit tayo ng inbreed o tumataas yung depression, no? Because once na nag-inbreed ka at halimbawa ang inbreed mo talaga ay almost na sabihin na natin kakabalik sa pamilya, yung sinatawag na percentage of strain over 100% na. Kasi halimbawa kung ikaw ay nagme-maintain ng line since 1980 up to now at very strict ka sa breeding na within the family ka lang nagbi-breed, ibig sabihin sila lang ang pinagbabangga mo. So kababalik dun sa sarili mong kapamilya, kadugo in a long period of time. Sa inbreeding nga ho, no, sa lacking, umaabot to ng F11 lang, no, para masabi mo na nasa 99.99% na ang dugo o almost 100%. Kung binakross mo pa uli o ininbreed mo pa uli siya within the family, lumalabas na 100 plus na yung percentage of strain. So ang nangyayari, pabagsak ang vigority, pa-zero level na yung chances of survival mo sa breeding niya kung back to family pa rin. So nagigets nyo, lumagpas na kasi sa 100% tawag dito, computation ng genetic structure. So pag lumagpas na ng ganon, yung tayo nga mag-breed lang ng back to father, back to sister, back to mother, and then yung brother and sister, ang taas na ng depression, almost 50% na. What more, yung super duper deeply inbreed na yan. Halimbawa, ang hawak mong line since 1980 up to now, computing nyo yan, almost nasa 150% na
yung pureness ng strain. Di ba? Di lalong napakahirap mag-produce palabas. Pero kung ikaw ay mag-i-introduce ng newly strain, para siyang lalabas uli na magbibigay siya ng mataas na vigority transfer o magpapamana siya ng mataas na vigority transfer doon sa magiging mga bagong seedlings niya. And then the ratio itself, kung ano yung percentage sa katawan ng lalaki o kung yung inahin na gagamitin natin, 50% kaagad nun ang makukuha kaagad ng seedlings, and then 50% dun sa bagong inintroduce mo na certain line. And then from there, umpisahan yung mag-back cross, no? Back to father, then back to grandfather, back to grandfather, then back to great grandfather, ganon. So mag-limit ka lang up to 95.5% o tinatawag natin na almost 532 or 78, something ganyan ang blood composition that is good as pure strain. So mataas ang vigority niyan. Pero kung magbaback cross ka uli, pabalik, maaaring lumagpas na ng 100% again. Sa susunod na back cross mo niyan, ay magsasuffer ka na sa mataas na depression rating. So yan yung sinasabi na vigority, no? The more na nag-i-inbreed ka, bumababa ang vigority nila. Pero the more na nag-outcross ka, tumataas ang vigority. So sasabihin nila, sir, bakit bababa ang vigor? Nagpapapuro nga. Yes, sabi ko nga, vigor ang usapan o yung katangian ng tinatawag na parental inheritance, no? Yung pagpapasa ng katangian. So kapag ganon ang situation, bumababa ang vigority, but tumataas naman yung tinatawag nilang genetic strain. So yun ang paliwanag dyan. So wag na natin bigyan pa ng ibang sense, ibang meaning. That is the simple as that yung rules of breeding. Kaya nga iniiwasan ng karamihan ang pag-i-inbreed. But syempre tayo, no, as a breeders, hindi natin maiiwasan yon kung meron tayong certain bloodlines na iniingatan na ayaw nating mawala, especially the baseline, no? Ayaw nating mawala dahil yun yung mga pang-outcross natin dun sa ating mga other lines. Or yun din yung kapag na-cross mo sila o napagparis mo, same bloodlines in your family but different genetic structure o magkaibang pamilya. Gumawa ka ng family A, gumawa ka ng family B. Kung gusto mong i-maintain yung family A, so nag-i-inbreed ka ron para ma-maintain mo yung genetic ng family A mo. Same, vice versa dun sa family B. Then kung gusto mo mag-produce ng sabihin na natin warriors mo within same kind of bloodline, di kunin mo yung representative of family A and same sa family B, sila pagbanggain mo. So meron kang pure strain ng tinatawag mong signatures line mo o baseline mo, but hindi nasisira ang vigority because magkaiba sila ng genetic structure. Kaya kapag pinagmatch mo sila, magkakasundo, no? Ika nga, yung isa kape, yung isa gatas, pag tinimpla mo, meron kang coffee cream, 'di ba? Tumaas yung characteristic ng certain materials mo. Or meron kang black coffee and then meron kang brown sugar, i-mix mo, meron kang sweetened black coffee. Or pwede mong gawing strong black coffee. Depende kung ano yung gusto mong mas mataas, no, sa kanila. So, yun yung percentage na sinasabi ko para maintindihan nyo. Doon ko na ipinaliwanag, no, para maintindihan nyo sinasabing vigor. So, pareha sila magbabato ng vigor na kaya nilang ipamana. Pero kung the same family, same structure, magkakaroon ng deflection of genes na dahilan ng depression, bumabagsak yung vigority nila. So sa inbreed, tandaan nyo mga kasama, this is a simple way para maintindihan nyo. Pag nag-i-inbreed ka, nagpapataas ka ng sinatawag na bloodline strain, pero nagpapabagsak ka ng vigority. Kung gusto mo naman na nakatutok ka sa vigority, you should breed doon sa different genetic structure or different blood composition o different line para tumaas yung vigority. But
bumababa naman yung tinatawag na pureness of strain. So ganun lang po ang pag-unawa dyan. Kaya mga kasama, wag ho kayong malilito. So yan, meron na naman tayong panibagong kaalaman dito sa Lakbay Aral with JRB. So nakita nyo na mga kasama, basta lagi lang kayong nakatutok dito sa channel ni Mr. Natural, I'm see to it. Very fruitful ang every seconds nyo sa panonood rito. Dahil lahat ng mapapanood nyo dito, surely magbibigay sa inyo ng magandang knowledge, ng magandang sistema, magandang kaalaman, at higit sa lahat dito sa channel na to, totoo lahat ng sinasabi at base sa eksperyensya. Walang halong pambobola yan. Dahil yan po talaga ay binase sa kaganapan at tunay na pangyayari sa pagfa-farming. At yan, kaya ko hong patunayan yan. At hindi lang ho yan, nang dahil sa pagsasabi natin ng totoo at pagtuturo natin ng tapat dito sa larangan ng industriya, tingnan nyo po ang nangyayari, no? Sa ating account, hindi na tayo matantanan. Kaya mga kasama, kung gusto nyo pang matuto at more learnings pa ang gusto ninyo at hangad ninyo para sa ating industriya, ugaliin lang po natutukan ang bawat post ni Mr. Natural para po sa inyong panibagong dagdag kaalaman. Kaya muli po, samahan nyo uli ako sa mga susunod na video dito sa Lakbay Aral with JRB. Kaya hanggang sa muli mga kasama, magpangipangita tayo. At muli po, ito si JRB, ang nag-iisang Mr. Natural ng Pilipinas. Magandang araw po sa inyong lahat.